naniniwala po ako that we don't pray what we don't believe. And we don't believe what we don't know. Hindi po natin ipinagpe-pray kapag hindi natin pinaniniwalaan. Tama po ba? At di natin yung pinaniniwalaan dahil hindi naman natin yun naiintindihan o hindi natin yun alam. Baka po meron kayong mga bagay na hindi nyo ipinagpe-pray o iba ang prayer ninyo kasi hindi nyo pinaniniwalaan. Pero kaya po nga hindi natin pinaniniwalaan kasi hindi nga natin alam. Kaya po napakahalaga na pinag-aaralan natin ang salita ng Panginoon kasi hindi po natin paniniwalaan yung mga bagay na hindi naman natin naiintindihan. Kasi nga po, ang pananampalataya ay nag-uumpisa sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. May babasahin po ako sa Mark chapter 4, verse 26 to 28. Sabi rito, sinabi niya, ang kaharian ng Diyos ay gaya ng isang taong naghahasik ng binhi sa lupa. Kapag sinabi nating kaharian ng Diyos, hindi po yan place so yan po ay sistema, kalooban ng Panginoon sa langit na gusto niyang matupad dito sa lupa. So ang kalooban daw ng Panginoon ay para daw may isang taong naghasik ng binhi sa lupa. At natutulog at bumabangon siya sa gabi at araw. Sumisibol at lumalaki ang binhi na hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa mismo ang nagpasibol sa halaman. Una ang usbong, saka ang uhay, pagkatapos ay ang uhay na hitik sa butil. Di ba sabi nga dun sa pinag-aralan natin, napakahalaga pala nung parable of the sower kasi mai-interpret natin yung ibang parables sa pamamagitan ng pag-intindi dun sa parable na yon. Di ba ang sabi po doon, ang lupa ay puso ng tao. Dito sa kwentong ito, may naghasik ng buto pero hindi niya alam kung paano tumutubo. Kasi ang totoo po, nakadepende yun sa lupa. Ano nga po ulit yung lupa? Puso natin. Alam natin na ang buto, ang binhi, ay pare-pareho ng capacity. Hindi yun magkakaiba. Pare-pareho yung may kakayanang tumubo pero depende sa puso. So yung puso daw ang nagpapasibol. So mga kapatid lahat ng word na maririnig natin, powerful yun. Pero depende kasi talaga sa puso natin kung paano natin to iingatan. Meron tayo naririnig na mga teachings, meron tayo mga naririnig na testimonies na parang ayaw nating paniwalaan kaya ayaw rin nating ipag-pray. Mula po dito sa mga verses na to, tayo po lahat ay parang tayong mga lupa na tataniman nitong mga verses na to. At tanungin natin sa sarili natin, ano po ang gusto nyong maitanim sa puso nyo ngayon mula sa mga verses na to at ano po ang gusto nyong tumubo mula po dito sa mga verses na to. Kasi kung ito pong mga verses na to na pag-aaralan natin ay aangkinin mo, paniniwalaan mo, edi yun ay pag-pray natin ngayong gabi at naniniwala po ako at the right time, no, sa tamang panahon, sa tamang season, yung itinanim sa puso natin na pinaniwalaan natin, kagaya ng lupa, sisibol yung salita na paniniwalaan natin. Amen? So again, we don't pray what we don't believe. And we don't believe what we don't know. Pero ngayon, may ipapaalam po ako sa inyo mula sa mga verses na to. Mag-umpisa po ako sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Kaya't ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Okay? Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. So, sabi po rito, kaya nga po tayo ang tinawag sa atin mga born again kasi tayo ay naging mga bagong nilalang. Sabi, ang maganda po sa English, basahin natin. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Alam niyo po ba na yung word na creation dito sa 2 Corinthians 5:17, in Greek ay ktisis, meaning original formation. Lahat daw po ng yon, yung mga tumanggap kay Jesus Christ, yung may relationship kay Jesus Christ, naging new creation. At yung creation po, hindi siya as in gumawa ng bago. Ibinalik siya sa original formation. Para mas maintindihan ninyo, ano nga po ba mga kapatid yung original formation? Sino ba ang mai-imagine natin na original? Diba si Eva at Adan? Okay, bago sila magkasala, imagine nyo lang po ito anong ba yung meron sa kanila na original na plano ng Panginoon sa mga tao? Okay, tingnan nyo po di ba? Walang kamatayan. Di ba? Hindi naman sila dinesign ng Panginoon at nilikha ng Panginoon originally para mamatay. Hindi kasama sa plano ng Lord yung death. Pumasok lang yung death dahil
may kasalanan ng tao. Tingnan nyo ang pangako ni Jesus Christ para sa atin. Tayo na mga tatanggap kay Jesus Christ. Di po ba? Sabi ng John 3:16, ang sino mang manampalataya kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. So, nagigets nyo? So, pag dumating pala si Christ sa buhay ng isang tao, siya po ay new original formation or new creation. Ang gift ni Jesus Christ ay ibalik sa kanya yung original na plano ng Panginoon sa tao noon. Kung si Eva at Adan ay hindi originally mamamatay dapat, kaya pala ang Panginoon nag-promise sa atin na ang sino mang mananampalataya sa Kanya ay may eternal life. No? So ang kamatayan na at tinutukoy na po dito ay hindi yung kamatayang physical, kundi yung kamatayang spiritual. Amen? Ano pa yung meron kanila Eva at Adan originally? Hindi sila pinagkukulang. Lahat ng pangangailangan nila, di po ba provided ng Lord? Lahat ng kanilang pangangailangan, unang nilikha ng Diyos bago pa yung mga tao. Ibig sabihin, inuna ng Panginoon yung pangangailangan nila. Kasi ang original formation, ang original plan at blueprint ng Diyos sa tao, hindi naman sila talaga magkukulang, hindi maghihirap, hindi kailangan mangutang. Kasi lahat ng kanilang pangangailangan ay provided na ng Panginoon. O tingnan nyo, kahit ngayon sa panahon natin ngayon, ano ang promise ng Lord? Ito po yung promise ng Panginoon. He will supply all our needs. Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masiyahan na kung anong mayroon kayo. O bakit iniibig natin ng salapi? Bakit sobrang mahalaga sa atin ang pera? Kasi nga, ang dami nating pangangailangan. Sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Amen? So mga kapatid lahat ng na kay Kristo ay bagong nilalang. Ano yung original context nun? Ibinabalik niya daw tayo dun sa tayo yung bagong original. Original formation ng Panginoon. At kasama dun mga kapatid yung pangako ng Panginoon na kakatagpuin niya yung ating mga pangangailangan. Pinaniniwalaan mo ba to pag nagpray ka sa Panginoon? O nagpe-pray ka pero pinagdududahan pa rin natin? Ibig sabihin, we don't believe it. That's why we pray differently. Amen? So ano pa po, yung huli po na gusto kong bigyan ng puntos no, sa original formation ay walang karamdaman. Nabalitaan niyo po ba at nabasa po ba ninyo na si Adan at si Eva ay may sakit? Wala po silang karamdaman kasi nga hindi naman sila kailangan mamatay. Amen? Kaya naniniwala ako mga kapatid na ang Panginoon ay hindi po sa Kanya galing ang sakit. Ang dinadala sa atin ng Panginoon ay kagalingan. Ano pong sabi ng kanyang pangako? He was wounded. Bakit po siya sinugatan? For our healing. Amen. Kaya po sinabi sa Isaiah chapter 53 verse 5, ang sabi po rito, but He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him. And by His wounds, we are healed. Amen? So kapag ang tayo ay may karamdaman, isa lang ang intensyon ng Panginoon, ang pagalingin tayo. 1 Peter 2:24, He Himself bore our sins in His body on the cross so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds, you have been healed. Again mga kapatid, matagal na itong nasa Bible. Matagal na itong isinulat ng ating Panginoon. Mas matagal na itong itinanim. So ang tanong mga kapatid, yung puso po ba natin mga kapatid ay pinapatubo na itong mga salitang ito ng ating Panginoon? Ito po ba ay meron ng bunga sa atin o ngayon pa rin takot pa rin tayo dahil tayo ay kapag tayo ay namatay, natatakot tayo mamatay kasi feeling natin wala pa ring eternity galing sa Panginoon? Natatakot pa rin ba tayo? Hopeless pa rin ba tayo kapag kulang na yung pera natin kasi feeling natin pababayaan na tayo ng ating Panginoon? Matagal na niya itinanim itong mga binhi na to, pero ang tanong, pinapatubo po ba ng ating mga puso? And especially, ang dami po nating may karamdaman ngayon. Ang dami po nating ipinagpe-pray na may karamdaman. Pero ang ating po bang puso ay pinaniniwalaan na ang Panginoon ay magpapagaling sa kanila? Kasi kung nagpe-pray po tayo pero hindi natin ito
lubusang pinaniniwalaan, mga kapatid, again, yung nung itinanim ng ating Panginoon, it's the same seed na naranasan ng mga taong gumaling nung panahon ni Jesus Christ. Pero sana po ngayong gabi, hindi lang natin siya panatiliing buto, patubuin po natin siya, alagaan po natin sa puso natin ang mga pangakong ito. Gusto ko pong basahin itong Jeremiah chapter 33 verse 6. Alam niyo po ba, ito ay promise ng promise ng Diyos bago pa dumating si Jesus Christ. Tingnan niyo ha mga kapatid, gusto ko i-claim niyo to. Narito, dadalhan ko ito. Ang tinutukoy po yung bayan ng Diyos. Dadalhan ko ito ng kalusugan at kagalingan at paggagalingin ko sila at magpapahayag ako sa kanila ng kasaganaan at kapayapaan at katotohanan. Tingnan niyo mga kapatid ha, ikakat natin yung verse na to, tingnan niyo po kung ano yung tinutukoy ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Jeremiah. Sabi sa Jeremiah 33 verse 14, narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na aking tutuparin ang mabuting bagay na aking sinabi tungkol sa sambahayan ng Israel at sa sambahayan ng Juda. Mga kapatid, kasama yun doon sa binasa natin sa verse 6 na magdadala daw siya ng kalusugan at ng kagalingan. Tingnan niyo po kung ano yung katuparan ng pangako ng Panginoon. Sa mga araw at panahong iyon, aking pasisibulin mula para kay David ang isang matuwid na sanga at siya'y maggagawad ng katarungan at katuwiran sa lupain. Sa mga araw na iyon ay maliligtas ang Juda at ang Jerusalem ay maninirahang tiwasay at itong pangalan ng itatawag sa kanya, ang Panginoon ay katuwiran. Alam niyo po ba, ang tinutukoy dito na God, napapangalanan na God of righteousness, walang iba na galing daw kay Haring David, walang iba na mula daw sa lahi ni David ay sisibol, mga kapatid. Ang tinutukoy lang po rito ni Jeremiah sa chapter 33 ay si Jesus Christ. Pagdating daw ni Jesus Christ, mga kapatid, anong dala niya? Marami siyang dala at isa sa mga dadalhin niya sa iyo at sa akin ay kalusugan at kagalingan. Amen? Kaya yung dalawang verses na yan, mga kapatid, gusto kong itanim sa atin ngayon. Dahil magpe-pray po tayo. Sana po hindi lang ito manatiling buto, kundi paniwalaan natin